salita ng Diyos. Sabi ng John chapter 17 verse 4, sabi po ng Word of God, excited po ba tayo makinig ng Word of God? Yung hindi excited, umuwi na. Excited po ba tayo makinig ng Word of God? Pag hindi ka excited, wala kang matatanggap kay Lord. Pag nakatingin ka sa paligid mo, madidepress ka. Pag nakatingin ka sa problema mo, lalo kang madidepress. Di ba? Pero pag tinignan mo ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo, mabubuhayan ka. Amen. Sabihin mo, pambihira, lumipas yung isang araw, wala, problema pa rin siya. Di ba? Hello! Kaya ang mahalaga, meron tayong kalakasan pag-asa nagmumula sa Diyos. Hindi mauubos ang labanan, pero hindi rin nauubos ang kalakasan ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po ng salita ng ating Panginoon sa Tagalog, pinarangalan kita rito sa lupa dahil natapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Grabe, no? Basahin po natin sa English. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! I have brought you glory on earth, sabi mo nga, on earth, by finishing the work you gave me to do. Tayo pong lahat tayo mo ko pumikit panalangin. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, nararanasan namin ang presensya mo, Panginoon o God. Nararanasan namin may ginagawa ka sa aming mga puso. Binabago mo ang laman ng aming puso. Binabago mo ang laman ng aming isipan, Lord. Nire-revive mo pa kami, Panginoong Sus o God. Kaya Lord, ang dalangin namin patuloy kang magsalita sa aming kalagitnaan. Lord, we acknowledge that apart from you, we are nothing, Father God. Kaya Lord, magsalita ka sa amin, Lord, and let your word, O God, minister in our hearts and lives, O God. Thank you, Lord. We worship you. We honor you. Wala kaming ibang hangad, kundi ang maranasan ka, O Diyos, ang presensya mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Purihin po ang Diyos. Salamat po. Sabihin mo sa katabi mo, maligayang pananambahan. Mabilis lang po ako magpipreach, ha? Pero pag hindi ko po kayo nakikinig, hahabaan ko po. Mga hanggang alas 2. Biro lang. So, sige po, ganito. Salamat po sa Panginoon sa lahat, sa ating mga magulang sa pananampalataya, kay Mami, kay Daddy. At pwede pong palakpakan natin ng Panginoon sa lugar nito. Makita niyo po, buo na ang ating First Sunday. Amen, First Sunday, nabuo na ang ating time. Salamat po sa lahat ng sumuporta. Salamat po sa lahat ng nag-pledge. Yung iba ay pinangutang pa yan. Hindi ko na sasabihin kasama ako doon. Joke lang. Paano mo sasabihin na hindi mo sinasabi? Yan, sinabi ko na. Biro lang ano. Pero mahalaga, alam mo ang trabaho mo sa Panginoon. Alam mo, pag mahal mo si Lord, hindi mo naiisipin yung kung anong kakaharapin mo. Ang iisipin mo yung pangako ng Diyos. Ang tawag doon, pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa oras po na ito po ay sinabi ni Jesus. Amen. Nung siya ay malapit na, nung natapos niya na ang pinagagawa ng kanyang Ama sa langit. At alam niyo po, sa umagang ito, pag-uusapan natin, dalawang bagay lang. Okay? Buhay at patay. Okay? Sabi mo sa katabi mo, buhay ka ba? O patay ka? Amen? Hello? Andiyan ba tayo? Amen. Dapat magpatay ka, dapat buhay ka. Amen. Ang ating pong pag-usapan ay papamagandang po natin 1, 2, 3. Pakibasa po. Go. Don't miss your assignment. Grabe. Finish the work God gave you to do. Yan. Ang title lang natin, Don't Miss Your Assignment. Baka sabihin niyo ang haba eh. Ano pong title natin? Don't miss your assignment. Lalo na ngayon, balik eskwela na po tayo. Amen po ba? Nagsimula na ulit ang pasukan. Alam natin na kapag hindi tayo nakagawa ng assignment, may masamang mangyayari. Okay? Tayo ay babagsak. Bababa ang performance mo. At maaaring hindi ka makagraduate. Diyan ba tayo? Wala kang tatanggaping reward. Sabi mo nga, reward. Wala kang tatanggaping award. Hello? Kaya po sa umagang ito, nagpe-pray po ako kanina, meron po akong 3 topic na ginawa about gratitude, about no turning back, at ito po yung isa, about your purpose. Okay? So, ang hirap naman mag-preach ng 3 topic. Kaya ito na lang, sabi mo purpose. Sabi mo sa katabi mo, lilinawin pa ng Diyos kung bakit kanya niligtas. Lilinawin pa ng Panginoon. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Kung bakit ka niligtas ng Diyos, kasi hindi ka lang iniligtas para sa wala. We need to finish the work God gave us to do.
Sabi mo, hindi pwedeng wala kang gagawin. Hindi pwede wala kang gagawin. May gagawin ka. May gagawin ka. Amen? Hello, maintindihan po natin na isang araw. Sabi mo nga, isang araw. Ang araw. Tatayo ka sa harapan ng Diyos. Harapan ng Diyos. Amen, lahat tayo. At sa araw po na yun, mga kapatid, maintindihan po natin na hindi tayo tatanungin ng Diyos kung gaano karaming perang meron ka. Hindi tatanungin ng Diyos, magkano bang sahod mo? Magkano bang laman ng bank account mo? Hello? Hindi tatanungin ng Diyos, mga ilang followers ka kaya sa Facebook. Hindi sasabihin ng Diyos na, maganda ba yung intro mo? This is Nance. Hello? Nandiyan pa tayo? Hindi tatanungin ng Diyos yun. Hello? Amen. Kung ilang followers, kung ilan ang na-disciple mo. Hindi rin tatanungin ng Diyos gaano ka ka-famous. Hello? Ay mga katabi mo, famous ka ba? Mga kapatid, ang itatanong ng Diyos sa atin, did you do what I created and called you to do? Amen. Pagharap mo sa Panginoon, tatanungin ka ng Diyos, ginawa mo ba yung pinagagawa ko sa iyo, anak? Nilikha kita kasi may gagawin ka. Amen. Nilikha kita kasi padadala kita sa CGCF, meron kang bahagi doon. Nagpa-tiles, may bahagi ka. Nagpatayo ng building, may bahagi ka. Pinadala kita sa trabaho mo, may bahagi ka. Amen. Hello! God will ask us. Tatanungin ka ng Diyos kung nagawa ba natin. And you know what, mga kapatid? The greatest strategy is not simply that life ends. Akala mo, kawawa naman, binaril siya. Ay, kawawa naman, sinaksak siya. Ay, kawawa naman, nagkasakit siya, namatay siya. Akala natin, the greatest strategy, mga kabataan, makinig kayo, kailangan mabuksan yung isipan natin sa ganitong bagay. Mga kapatid, akala natin ang greatest strategy ng tao pag namatay ka na. Sabi mo sa katabi mo, akala mo ba? Sige, sikuin mo. Akala mo ba? Ang pinakamasamang mangyayari sa'yo, yung mamatay ka? Sabi mo sa katabi mo, mali. Amen. Hello! Alam niyo po ba na ang greatest tragedy o pinakamalaking trahedya na mangyayari sa buhay mo ay ano po yun? That is spending your whole life pursuing things that don't matter eternally. While neglecting the very purpose for which God created you. Sa madaling salita, hindi mo nagawa yung pinagagawa mo sa iyo. Hello? Amen? Sa madaling salita, mga kapatid, hindi natin nagawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Yun. Nagawa mo maging famous, ang daming likes, ang daming followers. Hello, narinig po ba ako? Amen. Pero ang malaking problema, kapag hindi natin nagawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Hello? Because many people are busy, but not fruitful. Hello? Ang daming ginagawa. Wala naman anyari. Hello? Andyan ba tayo? Amen. Naalala ko nakakatawa. Nakakaba kasi tayo pero sige na nga, nakakatawa naman Sabi ng isa, nung wala akong trabaho, wala akong pera. Wala akong utang. Nung nagtrabaho ako, wala na akong pera, may utang pa ako. Anyari? Hello? Hello? Ba't ganun? Ano nangyari sa'yo, world? Mga kapatid, maraming tao busy pero hindi fruitful. Tanungin mo nga yung katabi mo, namumunga ka ba? O may bungang araw ka lang? Many are successful but not faithful. Sabihin mo, aray mo, pakak. Hello? Andyan ba tayo? Maraming successful pero hindi tapat. Many have achieved their dreams yet never discovered God's dream for their lives. Amen. Kaya nga mga kapatid, parang merong isang bata, nagpasa ng assignment, check. Nilagay ng grades ng teacher 0. Sabi ng bata, ha? Ano nangyari yun? Perfect ako, sir. Page 173. Tama lahat, sir. May check pa. Bakit 0 yung assignment ko? Kasi page 172 yung assignment. Sayang naman. Perfect na, mali pa ng sinagutan.
Hello! Mga kapatid, ang pinakamahalaga sa buhay na ito ay gawin natin yung pinagagawa sa atin ng Diyos. At ano po yun? Number 1, kailangan maintindihan po natin, God created you for an assignment. Sabihin mo nga, God created you for an assignment. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi po ng Bible, nakikita niyo po ba? Sige po, yeah. Sabi niya, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to what? To do good works, which God prepared in advance for us to do. Sabihin mo nga, ano bang pinagagawa mo sa buhay? Sabihin mo sa katabi mo, ano bang pinagagawa mo sa buhay? Mabuti ba yan? Hello, mga kapatid, merong trabahong pinagawa sa atin ang Diyos. Kaya every time na may gagawin ka, hello? Tanongin mo yung sarili mo, pinagagawa ba sa akin ito ng Diyos? Pag may sinasaktan kang tao, pag may chinichismis tayong tao, pag may pinagsasalitaan tayong tao, hello? Hindi ba tayo? Tanongin mo yung sarili mo, tanongin natin yung sarili natin, pinagagawa ba sa atin ito ng Diyos? Hello, pag nakagagawa tayo ng kasalanan, pinagagawa ba sa atin ng Diyos yan? Hello? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Because God, meron siyang pinrepare sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, you are not an accident. At hindi lang po tayo ginawa ng Diyos para mag-survive sa mundong ito. Hindi lang tayo pumunta sa mundong ito para kumita ng pera, maggawa ng career, mag-retire at mamatay. Hello? Sabi mo, hindi lang dapat yan ang ginagawa mo. Bago ka pa ginawa na ng Diyos inihanda na ng Diyos yung mga dapat mong ginagawa sa mundong ito. At ginawa ka ng Diyos na may purpose. Sabi mo, may purpose ka. Pastor, purpose ka ng purpose. Ano ba yan? Mga kapatid, your gifts, your experiences, even your struggles can all become tools in fulfilling your assignment. Diyan mo ba tayo? Amen. Lahat ng pinagdaanan mo, your test can be your testimony. Your mess will be your message. Hello? Hello? Diyan po ba tayo? Amen. Can all become tools in fulfilling your assignment. Ang katotohanan, hello, basahin natin to. Ang katotohanan, the truth is, you don't create your purpose, you discover God's purpose. Tinanong mo na ba si Lord? Lord, ano nga bang purpose ko? Alam niyo po, kung pinurso ko po yung course ko, at nagsimula ako sa pinaka basic na trabaho, kahit 8.5 lang ang sahod, pero tinalunod ko yung course ko, baka siguro sumasahod ako ng malaki ngayon bilang accountant. Yan ba tayo? Baka, kasi mga kakilala ko, mga 6 digits ang sahod eh. Diba? Hindi naman mga CPA. Pero, nung pinagpe-pray ko kay Lord na, Lord, gusto mo ba akong magtrabaho sa labas? Alam niyo po ba, tinry ko? Nung tinry ko, bumagsak ako. 3 points na lang. Hindi ako pumasa. Diba? Doon naintindihan ko na may purpose sa akin si Lord na iba. Tinawag niya ako para maglingkod sa kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, tanungin mo, Panginoon, Lord, ano pong purpose mo sa akin? I-guide mo ako sa purpose ko. Number 2, mag-start po tayo. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Mga kapatid, una may purpose ka. Pero hindi porket successful ka na, meron kang magandang bahay, magandang kotse, magandang pamilya. Kala nila yun yung success eh. Maraming followers, may ipon ka. Pag may ipon ka na, successful ka na. Kala nila yun yung basehan ng pagiging successful. Hello? Nandiyan ba tayo? Pero hindi ibig sabihin na meron ka ng mga bagay na yan, ay successful na tayo because success is not the same as purpose. The world measures life by, ito nga yung sinasabi ko, wealth, fame, influence, achievements. Pero alam niyo po ba, God measures life by, sabi mo nga, faithfulness.
Alam mo, pagdating ng panahon, isa lang ang sukatan ng Diyos. Naging tapat ka ba sa Kanya? Hindi sasabihin ng Diyos, oh, naging tapat ka ba sa trabaho mo? Hello? Naging tapat ka ba sa tao? Hello? Naging tapat ka ba sa church? Naging tapat ka ba ganito? Sa pastor? At the end of the day, sasabihin ng Panginoon, naging tapat ka ba sa akin? Andyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Why? Because Jesus never said, well done, good and successful servant. Hindi sasabihin ng Diyos na, well done, good and successful servant. Sasabihin niya, well done, good and faithful servant. Matthew 25 verse 21. Basahin po natin dito sabay-sabay. 1, 2, 3, go. His master replied, well done. Salamat po sa dalawa. Isa pa po. 1, 2, 3, go. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Mga kapatid, at the end of your life, tatanungin lang ng Diyos, naging tapat ka ba sa Kanya? Kasi we can do the works and not yet faithful. Kaya kong mag-BS pero conceited yung heart ko. Kaya kong mag-preach pero conceited yung heart ko. Pwede akong maging effective. Kung paramihan lang ng membro ang magiging basihan natin kung totoong church, panalo na yung mga kulto. Ang dami nila eh. Kung pagandahan lang ng simbahan, panalo na yung mga kulto. Hello? Ang gaganda ng simbahan nila. Kung pabutihan lang ng ginagawa, panalo na yung mga kulto. Kasi wala tayong mga foundation. Pero ang katotohanan, ang katuruan na sinasabi ni Pablo sa Biblia na ang kaligtasan ay nakabatay kay Kristo. Ang magiging pagkakakilanlan ng totoo tagasunod ng Diyos. Yung iba nagpapalayas pa nga ng demonyo eh. Naalala niyo yung sinasabi sa Bible? Lord, nagpalayas kami ng demonyo. Alam niyo po, pag binaba niyo yung verse na yon, sinasabi ng verse na yon, they are weak because their foundation is not in Christ. Yung ang totoo, ang iba nagtatayo lang ng simbahan para sa grupo o samahan. Para koneksyon, malakas sa politika. Dahil pag nagkakaisa sila at dinala nila ang kandidato, panalo na sila. Hello? Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, maintindihan natin. You can climb the ladder of success only to discover it was leaning against the wrong wall. Pwede kang umakyat sa hagdanan, pero nakasandal pala sa mali. Naintindihan po ba ako? Lampakan nga natin ang Panginoon. Maraming tao nagtatanong sa buhay niya, ano bang gusto ko? Ano bang gusto ko marating? Ano bang gusto ko sa buhay? iPhone 17 Pro Max, fully paid? Gusto ko bang makarating sa Japan? Gusto ko bang magandang bahay, magandang asawa, magandang pamilya, kotse? Mga kapatid, yun yung maraming tanong ng tao, na instead of asking, Lord, what do you want? Dapat, ang tanong natin sa sarili natin, Lord, ano bang gusto mo? Hello, sabi mo nga sa katabi mo, success is not the same as purpose. Number 3. Pakibasa po, 1, 2, 3, go. Malapit na po ang matapos, 5 lang po ito. Your assignment is bigger than yourself. Mga kapatid, bakit ito yung pinabasa ko? Yan ba talaga yung sinend ko? Sige po. Your assignment is about God's glory. Hello, nandiyan po ba tayo? Yung assignment na ibinigay sa atin ng Diyos ay about dyan sa kaluwalhatian niya. Listen to this. God never called people only for their own benefit. Nung niligtas ka ng Diyos, sino dito ligtas? Taas sa kamay, pag namatay siya, langit siya pupunta. Yung mga hindi, kailangan mo tumanggap sa Diyos. Yeah. Hindi, sige po, yan. Alam mo, pag ang faith mo, namatay si Jesus para sa iyo, ligtas ka, ha? Hindi magbabago yun. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, kung ayaw mong maniwala, sabi mo, kung ayaw mong maniwala, maniwala ka. Sinabi ni Jesus yan, si John 3:16.
should not perish but have everlasting life. May malabo ba doon? Pag naniwala ka kay Diyos, sa Diyos, may buhay na walang hanggan ka. Pag naniwala ka kay God, may buhay na walang hanggan ka. Sinigurado na ng Diyos yun. Hindi mawawala yun. Nandiyan ba tayo? Sabi niya, buhay na walang hanggan eh. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Listen to this. Nung gumawa si Noah ng ark, nagligtas yun sa maraming generations. Hello? Si Esther, kilala niyo si Esther? Magbasa kasi kayo ng Bible. Kahit paminsan-minsan, ha? Niris niya yung kanyang buhay para magligtas ng nation. Hello? Kilala niyo po si Paul. Si Pablo, yung muntik mamatay, hinagupit ng 4 na beses na 39. Grabe, pinalo ka sa likod, 4 na beses 39. Para ano? Paul carried the gospel to the Gentiles. Kasi shinare niya si Jesus. Hello? You know what? Ano dapat natin ma-realize dito? Ang every God-given assignment always blesses other. Sabi mo nga, always blesses other. Mga kapatid, ako po, wala man akong perang maitutulong sa ngayon, sa nakararami. Isa siguro sa pinagpapasalamat ko sa Lord na narinig ko ang mensahe ng kaligtasan. Kasi nung tinanggap ko yon, kung meron man akong pinakamahalagang bagay, at kung meron man akong kahit 10 milyon, kahit 1 bilyon, kahit 1 maleta lang, kahit 1 maleta lang kung meron man ako, hindi ko pa rin ibibigay yun eh. Hindi dahil sa kim ako. Kung papipiliin ako ng isang ibibigay sa tao na pinakamahalaga, ang ibibigay ko yung mensahe ng kaligtasan. Kasi yung pera na yun, mauubos lang. Pero yung maligtas yung tao, yung iba, ini-small, no? Pag-share lang ng Word of God. Hindi. Yun yung pinakamahalaga sa lahat. Na ang tao ay dumating sa kanyang buhay ang kaligtasan. Palakpakan natin ang Panginoon. Your purpose isn't just about your happiness. Totoo po. Kasi nung ako naglingkod sa Panginoon, hindi laging masaya. Hindi ako laging on fire. May mga pagkakataong ayoko na, Lord. Ang hirap, Lord. Ba't ang daming problema? Bakit nagkukulang ako, Lord? Hello? Pero, maintindihan natin that because I know my purpose, it is not just about my happiness and my satisfaction. I need to serve God. I need to fulfill the purpose of God. Kasi hindi na ako yung mabubuhay. Ano kung nagkukulang ako? Ano kung nahihirapan ako? Kaya nga ako may Diyos, sinalapit ako sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. It's about God's glory and people's salvation. Sabi mo nga, people's salvation. Number 4, second to the last. Bilis natin, no? Amen. Basta tayo. Baka sumumura lang ako ng 5 minutes. Pakibasa, 1, 2, 3, go! Tinapos yun, ha? Number 4, your assignment requires faithfulness. Sorry po, Number 5 po yan, eh. Baka po nagka-shuffle-shuffle yung sinend ko. Pasensya lang kapatid, ha? Ako po kasi nag-set ng outline. Kinukopya lang po nila yan. Pinipaste lang nila. Number 4, your assignment requires faithfulness. Acts 20, verse 24. Ano po ang sabi ng Acts 20, verse 24? Pakibasa po, 1, 2, 3, go! Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyari sa akin. Grabe, no? Your assignment requires faithfulness. Faithfulness yan. 1, 2, 3, go! Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Dakila ang biyaya. Hello? Mga kapatid, maintindihan po natin that the grace of God can save the people. Hello? Andyan ba tayo? Alam niyo po ba nangyari kay Paul? Para sa mga hindi po nakakaunawa kung gaano kabigat yan, kung ano man ang nangyari sa kanya, alam niyo po ba nangyari kay Paul? Lagyan natin ng context. 3 araw siya nagpalutang-lutang sa dagat. Kaya mo? 4 na beses siyang hinagupit ng tigda 39. Kaya mo? 2 beses o 3 beses siyang nakulong. Pero nakasulat pa siya ng Bible. Kaya natin? Hello? Kaya sabi niya, I bear the branding mark of being a Christian.
Sabihin mo nga, may marka ka na ba? May pagtitiis na ba tayo sa pagiging Kristiyano natin? Mga kapatid, God says your assignment requires your faithfulness. Hello? Hindi sinabi dito ni Pablo na I want an easy life. He said, I want to finish. Amen. Hindi sinabi ni Pablo, Lord, padaliin mo ang buhay ko. Sabi mo, pag lumapit ako sa iyo, may pagpapala. Ikaw ang Diyos ng pagpapala. Totoo yun, ha? Blessing will follow. But if you want to be faithful to God, you need to desire faithfulness. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Listen to this. Purpose will cost something. Alam niyo po ba, na kapag kapos ako at kailangan mag-pledge sa church, yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Purpose ko yun. Ulitin ko po, alam niyo po ba na kapag kulang kami po ng asawa ko, ni Pastora Crisel, at sinasabi niya, mahal, mag-pledge daw. Sasabihin ko, sige mahal, mag-pledge ka na. Pero ang dami pa namin babayaran, tambak pa ang babayaran namin, hindi ko alam kung saan kami kukuha. Kaya Pastor Lester, meron na naman tayo. May end of the month kami ni Pastor Lester. Wala yan! Ganun ang buhay. Mga mayayaman yan, nangungutang eh. Mga bilyonaryo nga, yan dyan pa tayo. Pero ibig ko bang sabihin, purpose will cost something. Every time na magpe-pledge, magsa-sacrifice, kahit pagod, magme-ministry, hello? Sasabihin ko sa sarili ko, purpose ko yan. Hello? So that I can do. Para magawa ko. Kasi kung iisipin ko na, ay kasi ganito, hindi ko na magagawa. Wag na lang. Ang ending, wag na lang. Hello? Pero dahil nakita ng Diyos yun, hindi ko alam kung paano. Sa totoo lang, meron po akong sideline ngayon. Simula nung sinideline ko yun, never akong nakapaghulog, nakabuo ng panghulog ng sasakyan. Never. 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 Pero, salamat sa Diyos. Kasi, ewan ko, nababayaran eh. Nakakapag-pledge din naman kami. Basta nababayaran. Nagagawa ko rin yung purpose. Siguro, isa na sa mga dahilan, unang-una, dahil sa Panginoon. Totoo yun, yung in-instill sa amin ni Mami na pananampalataya. Anak, takbangan mo ng pananampalataya mo, ang Diyos ang magpo-provide. Ganon si Lord. Pag naghahanap ako ng gagastusin, nagpo-provide siya. Totoo po. Kaya kumuha na ako sa sakyan eh. Sige ma, sabi mo yan ha. Niloko ko nga siya eh. Hindi na ako maniniwala kay Lord, maniniwala na lang ako sa sinabi mo. Biro lang biro. Hello! Maintindihan natin na purpose natin yun. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, purpose will cost something. Sometimes comfort. Sometimes reputation. Sometimes convenience. Sometimes suffering. But anything done for Christ is never wasted. Amen. Ayoko nang umatin. Pero umatin ka pa rin para kay Lord. Never wasted. Lord, ito na lang ang meron ako, pero ibibigay ko. Pero binigay mo para sa Diyos, never wasted. Lord, nahiya ako, pero nag-share pa rin ako ng Word of God. Never wasted. Sabi mo nga sa katabi mo, never wasted. Ano ba yung mga bagay na ginagawa mo? Ang dami mo nang nakita nakakatisod sa loob ng church. Totoo po. Ang church natin hindi malinis. Eh syempre, wala namang church na malinis eh. Lahat may pagkakamali. There's no perfect leadership. There's no perfect pastors. Even we are not perfect. There's no perfect workers. Hello? 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 Kung maghahanap pa tayo ng pagkukulang, lahat tayo mawawala. Hello? Na kahit ayaw mo nang umatin kasi nakakatisod. May nakakatisod. Hello? Pero ginagawa mo pa rin.
Kasi nakatingin ka kay Jesus. Amen. Never wasted. Alam mo yung purpose mo? Alam mo kung saan ka tinawag? Alam mo kung saan ka pinili? Hindi ba tayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Number 5 and last. Finish your race. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ito po yung sulat ni Pablo nung malapit na siyang mamatay. Basahin natin ha, sa Tagalog. 1, 2, 3, go. Sa loob ng kulungan to ha, basahin po natin 1, 2, 3, go. Doon niya po yung sinulat. Isa pa po. 1, 2, 3, go. Laban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong gawin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Maraming iba sa atin nagsisimula pa lang sa Christian journey niya. Marahil yung iba sa atin, tinubuan na ng mga bigote, balbas, mga ugat, inugat na sa paglilingkod. Pero isa lang panawagan ng Diyos sa atin sa umagang ito. Sabi mo, it's not how you start, it's how you end. Hello? Sabi mo sa katabi mo, it's never been how you start, it's how you end. Sabi mo, hindi pa huli ang lahat. Kung mga nadapa ka nung una, get up! We're still standing, but with the grace of God. Hello? Sapat ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Nadapa ka man. Nadapa man tayo. Past is past. Kaya nga, bimuti na ang nakaraan. Maraming bagong bagay gagawin ng Diyos sa buhay mo. Finish your race. Finish your purpose. Hello? Wake up! Sabi mga sa katabi mo, gising? Hello? Nawa! Masabi natin to, kagaya ni Jesus, yung main verse natin, main text, at kagaya nito ni Pablo. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Hello? What a beautiful testimony. Hindi yung I started, hindi yung I almost finished, but I finished. Amen? Because this is the reality. Real talk, Darbs. Many people begin with passion. Few finish with faithfulness. God is looking for finishers. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi huwag kang manghina. Nasaan ka bang kalalagayan mo ngayon? Just look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Hanggat nakatingin ka sa Diyos, matatapos ka. Ulitin ko, hanggat nakatingin ka sa Diyos, matatapos ka. Pero pag may iba ka nang nakita, yun na yung simula ng paglunod mo. Yun na yung simula ng paglubog mo. Ulitin ko, hanggat nakatingin ka sa Diyos, matatapos ka. Pero pag nagsimula ng may iba ka nang nakita, hindi ka naman lulubog biglaan eh. Pag may iba ka nang tinitingnan, kagaya ni Peter. Alam niyo si Peter? Si Peter the fisherman. Alam. Si Pedro ba? Si Pedro. Nung narinig niya yung hangin, nagpaling siya ng attention, ng focus. So, he drowned slowly, killing him softly. Pinapatay na siya. Papatay na siya. Pero salamat sa Diyos, the helping hand of God reaches him. Ikaw yun eh. Ako yun eh. Hello? Palubog na sana tayo. Palubog na sana tayo. Papatay na sana tayo. Pero inabot ka ng Diyos. Hello? Kaya, God deserves all the praise, all the worship, all the honor for He is good. Tanungin natin ang ating mga sarili. Nabubuhay ba tayo sa assignment na pinagagawa ng Diyos sa atin? O sa sarili nating ambisyon? Gusto ko, gusto ko, gusto ko.
Ano ba yung mga bagay na nakaka-distract sa atin sa ginagawa, sa purpose ng Diyos sa buhay natin? At listen to this. This is the fundamental question for each and every one of us. If Jesus returned today, would we be faithful to the assignment He entrusted to us? Amen? Conclusion? Meron ba tayong conclusion dyan, kapatid? Conclusion? Jesus lived only about 33 years. Yet, before going to the cross, He could say, I have finished the work you gave me to do. Imagine reaching the end of your life and being able to say the same. Not because your life was easy, not because you were perfect, but because you remain faithful. Amen. Don't waste your life chasing temporary applause. Live for eternal approval. One day, may we all hear these words. Well done, Cecilia. Well done. Sugar sweet. Jeremy. Matthew, well done. Sky, well done. Jessie. Nanay Annalie. Nanay Ceci, well done. Nanay Lim, well done. Ate Jazz, well done. Kuya J.R., Kuya Salis, Ate Nabe, Brother Mikey, Kuya Lester, Ate Rachel, Ate Jolina, Kuya Andy, Kuya Jason, Kuya Bretz, Ate Jinggoy, Ate Kim, Tatay, tulong, paano ni Tatay Tilalim ulit? Tatay, Kia, Elias, Tatay Elias, Tatay Junior, Simeon, Kuya Carlo, Ate Ina, Ate Lele, si Sila ba? Yeah, Pastora Tam. Lahat tayo rito, si Bebe, ang Sophia, sabihin ng Lord sa atin, well done, good and faithful servant. Welcome to thy master's school. God didn't create us merely to exist. He created us to know Him, glorify Him, and fulfill the assignment He uniquely entrusted to you. Tandaan mo, nilikha ka ng Diyos kasi may papagawa ang Diyos sa iyo. Amen? Don't abandon your assignment with someone else. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang sakit nun. Don't abandon your assignment. Tatawag ako po ang ating worship team with someone else. Don't abandon your assignment when it becomes difficult. Don't delay your assignment waiting for the perfect time. The race has already begun. The assignment has already been given. Now, let us live intentionally, serve faithfully, and finish well for the glory of God alone. Pwede mo kung na tayo ay tumayo. Pwede mo natin sabihin yun, let us live. Hawakan natin ang ating mga puso.